una sa lahat. Sinalakay ng mga tauhan ng NBI ang bahay na yan sa isang exclusive village sa Parañaque. Naabutan nila ang 11 Pinoy at isang dayuhan na sangkot umano sa pambubudol online. Pinasok din ng mga operatiba ang isa pang bahay sa lugar. Ugad naman yan ng mga peking FBI agents. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Road rage dito, road rage doon. TNVS driver, hinampas ng helmet ng kaalitan niyang rider. At jeepney driver, pinagsusuntok naman ng kotse ng nakaaway niya. 2 puganteng Amerikano, arestado sa Cavite at Davao. Uulan na naman next week. Bagyong tatawaging Obet, papasok sa PAR sa Lunes. Habagat, muling palalakasin ng bagyo. At labanan ng mga fandom. Fans ng SB19 na 18, 4 na taon ng panalo sa Fan Army Face-Off ng Billboard. Magandang hapon, Pilipinas. Sinalakay po ng NBI ang 2 bahay sa exclusive subdivision sa Parañaque. Timbog po dyan ang isang Taiwanese at Malaysian national na nagpapanggap na ahente ng FBI para mangikil sa mga dayuhan. Kalaboso rin ang 11 Pinoy at dayuhang sangkot naman sa online scam. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit ang bahay na ito sa isang exclusive subdivision sa Parañaque City nitong August 17. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng warrant to search, seize, and examine computer data na inilabas ng Regional Trial Court ng Parañaque. Kaugnay ito sa investigasyon laban sa mga dayuhan at Pilipinong nagpapanggap umano na tauhan ng Federal Bureau of Investigation o FBI para makapanloko. Arestado sa operasyon ang Taiwanese na umano'y boss ng grupo kasama ang isang Malaysian national na tumatayong kanang kamay at interpreter nito. Damay din ang 3 Pilipino na tauhan ng mga dayuhan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mga American national ang target ng grupo pero dito sa Pilipinas isinasagawa ang operasyon. So, ginagamit nila yung nagagawa sila mga fake account, fake data to get the data ng mga bibiktimahin nila at gagamitin ito para makapag-scam, makakuha sila ng malalaking halaga. Magpapakilala raw silang FBI agent sa mga biktima at tatakutin ng gawa-gawang kaso para maabsuelto. Kapalit daw nito ang malaking halaga ng pera na ipapadala online. Parang may mga kaso, halimbawa na ayusin or mga papers na related sa FBI, sa DOJ ng Department of Justice ng US. So, doon natin siya na-set up ang bahay doon natin. Sa operasyon ng NBI nakuha sa bahay ang mga uniforme ng FBI na ginagamit ng mga scammer. Nagkalat din ang mga peking FBI badge at ID na ginagamit ng grupo. So, we are coordinating with our counterparts sa FBI dito sa US Embassy. One thing is sure that we will not allow foreign nationals to make the Philippines as their haven for committing crimes. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa usurpation of authority at computer-related fraud. Sa hiwalay na operasyon ng NBI sa parehong exclusive village sa Parañaque, sinalakay din ang kalapit na bahay na ito na pinaghihinalaang ginagamit bilang scam hub. Arestado ang 11 Pilipino at isang dayuhan na nasa likod umano ng iba't ibang panloloko online gaya ng love scam at financial fraud. Bukod dyan, sangkot din umano sila sa pangingikil sa mga biktima gamit ang mga peking account sa iba't ibang social media platform at messaging apps. Nakuha sa bahay ang mga computer at cellphone na ginagamit ng grupo. Nahaharap ang mga sospek sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.
5 ang sugatan sa karambola ng 2 sasakyan at 1 motor sa Mandaluyong kagabi dahil sa nakaidlip umanong driver at habang sa Leyte na sandwich ng 2 truck ang 1 kotse. Ang kinahinatnan ng mga disgrasyang yan sa frontline report ni Bea de Guzman. Na-sandwich ng 2 truck ang sasakyang ito sa National Highway sa harap ng isang paaralan sa Santa Fe, Leyte noong Huwebes. Sabi ng mga pulis, nakatigil daw ang dump truck sa kalsada dahil naka-red ang traffic light. Nasa likod naman niya ang isang sedan hanggang sa dumating ang isa pang truck sa kanilang likuran at nabangga ang kotse. Medyo mabilis daw yung takbo galing ng alang-alang. So pagdating doon sa naka-stop na sedan at saka truck, allegedly nawalan daw siya ng preno. So doon naman nabunggo niya yung sedan at yung sedan binunggo din yung dump truck. Himala namang nakaligtas ang driver ng naipit na sedan. Nauwi sa arigluhan ang insidente at ipinagbayad na lang ng biktima ang nakabanggang truck. Sa Mandaluyong naman, nagkarambola rin ang 3 sasakyan sa bahagi ng Shaw Boulevard gabi nitong Biyernes. Nagkalat sa kalsada ang ilang parte ng mga sasakyan at mga nagkabasag-basag na salamin. Sangkot sa karambola ang isang sedan, isang AUV, isang motor taxi rider na may sakay na pasahero. Base sa investigasyon, unang bumangga ang AUV sa sedan at motor. Sa lakas ng impact, nasalpok pa sa poste sa Center Island ang nabanggang sedan. Tinitignan po namin dito baka naka-iglip lang po yung driver. Gabi na po nung mangyari po yun. Pawang nagtamo ng minor injuries ang mga driver ng AUV, mag-asawang sakay ng sedan at ang 2 sakay ng motor. Nauwi rin sa arigluhan ang insidente. Nangako ang driver ng AUV na sasagutin ang pagpapagamot sa mga biktima at pagpapaayos ng mga nasirang sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Bea de Guzman, News 5. Samantala sa pulpo sa video, ang kaliwat kanang away kalsada. Nagkagirian ang isang rider at TNVS driver sa gitna ng daan. Gamit ang kanyang helmet, hinampas ng rider ang nakaaway niyang driver. Dahil po dyan, 70 araw ng suspendido sa pagmamaneho ang rider. Isa pang road rage sa San Mateo, Rizal naman. Galit namang sinuntok ng jeepney driver ang pinto ng kotse na yan. Nagdulot yan ng matinding traffic. Hindi pa malinaw kung anong ugat ng kanilang away. Hindi rin muna makakapasada ang driver ng jeep. Nakarating na ang mga ito sa Land Transportation Office o LTO. Pinagpapaliwanag ang mga sangkot sa road rage. Nasagip ang aabot sa 17 Pilipino na tripulante sa barkong pinasabugan ng drone sa Black Sea. Pati ang tumulong sa kanila na barko, tinamaan din. Narito ang frontline report. Kita sa video na ito ang makapal at maitim na usok mula sa MV Ana cargo vessel sa Black Sea. Ayon sa ulat, tinamaan ang barko ng 5 drone. Kabaro, ingat lang. Lalo dito banda sa may Black Sea. Hindi pa kumpirmado kung saan galing ang mga drone, pero nangyari yan sa gitna ng patuloy na girian ng Russia at Ukraine sa Black Sea. Makikita rin sa video ang pagsagip sa mga sakay nitong tripulante. Dito na-rescue namin sa kabilang barko. Tapaas na ng drone. Kawawa talaga. Ayon sa nag-upload ng video na sakay ng isa pang barko na MV Elina, nadaanan lang nila ang MV Ana nang mangyari ang pagpapasabog. Agad silang rumisponde para iligtas ang mga sakay nito. Tinatayang 21 ang nailigtas kabilang ang 17 tripulanting Pinoy. Ilang oras matapos ang insidente, ang responding MV Elina naman ang pinasabugan ng drone. Kita sa mga larawang ito ang tinamong pinsala ng barko. Bumagsak ang mga kisame. Wasak ang mga pader at pinto at nagkalat ang mga gamit. Kita rin sa mga litratong ito ang ilang bahagi ng drone na tumama sa kanila. Hindi naman daw tinamaan ang main engine ng barko. Wala ring naiulat na nasaktan. Pero halos 2 linggo na raw silang walang tulog dahil sa mga drone attack. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs hinggil sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
kapatid, tungo naman po tayo sa impeachment trial ni VP Sara. Sunod na patutunayan ng prosekusyon ang umano'y pamemeke sa ilang pirma ng ilang resibo sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Terry Ridon, isang eksperto mula sa NBI daw ang magpapatunay niyan. Sasalang din daw ang ilang opisyal sa Philippine Statistics Authority o PSA para patunayang peke ang pagpapakilanlan kina Mary Grace Piatos at iba pang nakatanggap ng confidential funds. Noong pong pinirmahan na po itong mga acknowledgement receipts, hindi na ho natin malaman kung saan po napunta yung pera. Samantala, sinabi rin ni Redon na kontento sila sa naging testimonya ng dating Special Disbursing Officer ni VP Sara na si Gina Acosta. Yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Lachica na hindi po organic OVP personnel. Yan po basically yung dedebatihan doon po sa COA Notice of Disallowance. Bakit nila yun binigay sa isang non-organic OVP personnel? At para mapabilis ang paglilitis, napagdesisyonan ng impeachment court na ibalik sa hapon ang schedule ng trial. Sa umaga naman po, isasagawa ang regular sessions. Susunod daw dyan ang depensa at prosekusyon. Sa iba namang balita, voluntaryong isinuko ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa ang kanyang loose firearms o yung hindi lisensyadong mga baril. Ayon sa alkalde, tugon niya ito sa panawagan ng PNP. Paalala ng pulisya sa publiko, isuko ang mga armas na walang lisensya. Yan ay para maiwasan din ang mga karahasan. Sa iba pang balita, nailigtas sa mga rescuer ang 12 gurong stranded sa umapaw na ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro. Pauwi na sana mga teacher sa pagtuturo sa Naswak Elementary School nang rumagasa ang tubig sa ilog dahil sa baha. Nasira ang kawayang tulay na nagsisilbing isang daanan para makatawid sa ilog. Dumating naman ang mga pulis at ilang kawani ng BFP para matulungang makatawid ang mga guro. Pinagsuot sila ng life vest at isa-isang inalalayang sumampa sa nalalabing bahagi ng nasirang tulay. Wala namang nasaktan sa mga guro at ligtas na naihatid sa DRRM office ng bayan. Mga kapatid, maulan na naman sa susunod na linggo. 3 bagyo ang binabantayan ng Pag-asa. Ang Typhoon Saudel sa malayong silangan ng Northern Luzon at 2 tropical depression sa hilaga at silangan ng bansa. Sa ngayon, walang epekto ang mga yan sa atin. Sa datos ng Metro Weather, sa Lunes nakikitang papasok ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Saudel. Mahahatak niyan ang habagat kaya maulan na naman sa bansa next week. Sa Huwebes, posibleng maranasan ang malawakan at malakas na ulan, lalo na sa Luzon. Ngayong gabi naman, may aasahan ding thunderstorm sa Ilocos Region, Central Luzon at Mindanao. Aaraw pa bukas ng linggo sa ilang mga lugar, pero mataas na ang tsansang umulan sa hapon at gabi. Halos ganyan din ang ating panahon bukas dito sa Metro Manila. Susunod, News 5 Exclusive. 2 puganteng Amerikano na nagtatago sa bansa, kalamoso. Mga transparent na bag required na sa ilang paaralan sa Mindanao. Ano kaya ang dahilan niyan? At Pinay tennis ace Alex Ayala biyaheng New York na para sa pinaka-inaabangang Grand Slam Tournament. Lahat ng yan sa pagbabalik na Frontline Pilipinas Weekend.
Sa mga kapatid po nating may lakad ngayong Sabado, naku po, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA, partikular na sa Estrella dahil po sa paglalagay ng aspalto at live mula sa Makati City na sa frontline ng balitang yan, si News 5 mobile journalist Alexis Ebue. Alexis, magandang hapon kapatid. Kamusta na ang sitwasyon dyan? Mukhang matindi ang daloy ng trapiko sa kabilang bahagi, pero sa kabila naman, kung di ako nagkakamali, northbound ito, yung nakikita natin tuloy-tuloy. Pakikwento ang sitwasyon ng trapiko dyan para sa ating mga kapatid. Alexis. Andre, dito nga ako sa footbridge ng kahabaan ng EDSA dito sa kanto ng Estrella Street. Kung mapapansin nyo sa aking kanan, bahagya na to na humupa yung pagka-build up ng trapiko dito. Kanina, bumper to bumper talaga yan. At ang dahilan daw kung bakit nga nagkaroon ng trapiko kanina ay dahil isinasailalim ang kahabaan ng EDSA sa asphalt overlay. Isinara ang bus lane sa Guadalupe sa harap ng San Carlos Seminary kung kaya't ang ilang carousel bus ay dumaraan sa regular lane nakasabay ng ilang mga sasakyan. Mabagal ang takbo ng trapiko. Nagsimula nitong Huwebes, August 20, alas 4 ng umaga ang pagtatapal ng mga aspalto sa kalsada at tatagal ito hanggang sa Lunes, alas 4 rin ng umaga. Ito ay proyekto ng Department Public Works and Highways o DPWH. Pinapayuhan ng ilang motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para makaiwas na maipit sa trapiko. Andre, alam mo, nakausap natin yung ilang mga motorista kanina. Ang sabi nila, expected naman daw nila na heavy traffic kasi nga Sabado. Pero dumagdag din daw talaga ang dahilan ng sinasailalim na asphalt overlay sa EDSA na ito. Andre, kukumpara lang natin, no? Napansin mo rin kanina na dito sa northbound lane sa aking kaliwa, medyo talagang di hamak na mas maluwag siya kumpara dito sa aking kanan. Ito yung pa southbound lane. Dahil dito sa northbound lane, hindi isinara yung bus lane nila. Pero dito sa southbound lane, kung mapapansin niyo dito sa aking likod, maluwag itong mga akin na sa kanan, ay kaliwa. Dahil isinara yan, sa totohanan ay okupado na nga yung isa pang linya dito. Kung kaya mas maliit yung mga nagagamit na linya dito. Bahagya din na umulan dito. Kaya abiso natin sa mga kapatid natin na gagawin po dito sa EDSA, siguraduhin po natin na dala-dala po natin ang pasensya natin para makarating po tayo ng maayos sa ating pupuntahan. Yan muna ang latest, Andre, balik sa'yo. Alexis, salamat sa pagbibigay ng traffic update, lalo na para sa mga kapatid nating may lakad ngayong Sabado. Ingat ka dyan at live mula sa EDSA Estrella Mobile Journal, Alexis Ebue. Kasunod ng ilang insidente ng pamamaril sa mga paaralan, required ng gumamit ng transparent na school bags ang ilang school sa Mindanao. Kapilang na dito ang Santo Niño College Foundation at Holy Child Central Colleges sa South Cotabato, pati na Santo Niño College Foundation sa Davao. Layo niyang mas mapadali ang inspeksyon sa mga dinadalang gamit ng mga estudyante at maiwasan ang pagdadala ng baril na una na ngang naging ugat ng mga school shooting. Samantala, ibablock na ng PLDT at SMART ang higit 100 website na may content na konektado sa pamamaril sa paaralan at iba pang mga krimen. Si PLDT Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Biyaheng New York na si Washington champion Alex Ayala para sa isang pinaka-inaabangang Grand Slam tournament sa tennis ng US Open. Sa kanya pong Instagram story, binahagi ng Pinay ang kanyang plain selfie na may caption na "Coming for you, NY." Sasabak si Alex sa hardcourt na torneo para sa women's singles. Good luck, Alex! Good luck, Alex! At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami po ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service walang niwala sa Frontline Pilipinas Weekend.